Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with the evidence. Sobrang tumalon sina Tere Ridon at Joel Chua. And I'm sure sina Laila de Lima at si Sindania kasi tuloy ang hearing sa impeachment case ni VP Sara sa April 14 sa Justice Committee. Sobrang talon nila. Sabi pa nila, tinabla ng Korte Suprema si VP Sara. VP Sara kasi naghain ng petisyon para sa TRO ng kayang impeachment hearing. Well, sumagot naman ang Korte Suprema at sabi ng Korte Suprema, binigyan niya ng 10 araw ang committee at ang mga taong sangkot nito na sumagot din sa Korte Suprema. Kaya, akala ng mga taga Justice Committee magkaroon ng TRO, pinasagot lang pala sila ng Korte Suprema. So, tuwang-tuwa sila. Sabi pa nga ng isang netizen dito, sabi ni Joel Chua, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. I-share ko sa inyo ha kung gaano kasaya sila. Si Ridon sobrang saya kabibig, parang gustong tumalon. Oo. Parang this is it. The Supreme Court did not issue a temporary restraining order. This means there is no legal impediment to the ongoing impeachment proceedings. O yan. Naghihirap na among mundo, lalo ng Pilipinas, impeachment pa rin ang iniisip ng politikong magising na kayo. O yan ha, ang sabi ni Chua ha, na wala silang nilabag. Sabi, ito tinabla, sabi man Chua, tinabla ng Korte Suprema si VP Sara. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. Grabe ang komento ni Joel Chua, 'di ba? How about si Ridon? Anong komento ni Ridon tungkol dito? Hanapin natin ang comment. Sabi ni Ridon, no Supreme Court TRO, tuloy ang impeachment. No, see you in April 14. Yan. See you on April 14. No TRO. So, pasensya na. Lalapain na namin si VP Sara. Posible ka, VP. Lahat na lang talaga ibibigay nila. Sa April 14, lahat ng ebidensya na meron sila, na makakalap nila, na magkaroon ng fishing expedition, gagawin nila. Ihalata namang ma-impeach si VP Sara sa Kongreso. Bakit pa nila ito gagawin? Dapat agad-agad iano nila sa Senado. Bakit pa nagkaroon ng mini trial? Para saan? Kaya nga mga tao nagdududa, kulang pa bang ebidensya nila? Akala natin substance with substance, parang kulang pa yata. Bakit magkakaroon pa ng mini trial? Yan kabibig ha. And also mga kabibig, ito pakinggan natin ito ha. They were alleging that the hearing is already on a fishing expedition. Just to follow up on the subpoenas that were issued, did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. So you agree with the defense team that this is almost akin to what is happening is a fishing expedition? I think there is a point there because the evidence that is being sought does not come from the complainants. It is coming from the committee. Tama. That should not be the case. Via the issuance of subpoenas. Yeah, All right. I think so kabibig. Parang wala yata ang mga complainant ng mga ebidensya Hahanap sila ng ebidensya kasi pinapasupina pa nila. Why there's a need to supina-supina if you already have the evidences? 'Di ba? So magdududa talaga wala man tayo masyadong kaalam-alam sa batas kasi hindi naman tayo mga lawyers, pero marunong naman tayo mag-umintindi, magbasa at mag-reflect at mag-analyze sa mga nangyayari ngayon.
Sana hindi magkaroon ng fishing expedition at sana hindi lumagpas ang Justice Committee member. 'Di ba? Kasi baka technicality maging unconstitutional yan. Si BP Sara nga, naghain na ng TRO. Pinasasagot na kayo ng 10 araw. Nagkomento naman kabibig ang kanilang Speaker of the House, si Bonji D, tungkol sa hindi paglagay o hindi pagbigay ng TRO ng Korte Suprema. Sabi ni Bonji D, the House of Representatives welcomes the Supreme Court non-issuance of temporary restraining order. So, inaccept nila, they embrace it. I don't know kung happy ba sila kasi matutuloy talaga ang hearing-hearing nila. We have the highest respect for the court and its processes, and we defer to its authority on matters properly brought before it. In the absence of any legal restraints, the House of Representatives will continue to discharge its constitutional mandate. The House Committee on Justice will proceed in accordance with the Constitution and the rules through a fair, orderly, and evidence-based process where all parties are given the opportunity to be heard. Hindi ko na mabasa, oh. Basta, yun kabibig, nagsalita na si Boji D, sabi nga dito, nga, fair naman sila. At, ang tawag dito, maghintay tayo kung fair ba talaga. Mag-observe tayo. On the other hand, mga kabibig, merong komento si Attorney Harry Roque hinggil ditong pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema. Maghintay tayo kay Attorney Harry Roque. Ito din sa Attorney Harry Roque, marami din tayong matutunan sa kanya. Let's watch and listen. Sara na isang petisyon para ipatigil ang pagdinig ng House Justice Committee ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. Ang unang basihan, ito ay pinagbabawal ng saligang batas, lalong-lalo na dahil yung naunang 2 impeachment complaints na hindi sinama ng House Justice Committee sa pagdinig ay na-dismiss, and therefore lahat ng mga proceedings ngayon sa Kamara de Representante ay labag sa saligang batas dahil ito ay hinain sa loob ng 1 taon kung kailan pinagbabawal ang paghain ng isang impeachment complaint matapos na meron nauna ng impeachment complaint na nasampa. Pangalawa, sinasabi rin ni VP Sara na dapat ipatigil ang pagdinig dahil lumalabag sa jurisdiksyon ang Kamara de Representante dahil sila ay nagko-conduct ng mini-trial at ang trial sang-ayon sa saligang batas ay dapat sa Senado lamang mangyari. Ang lengguwahe na ginamit ng saligang batas, the Senate shall be the sole judge. Pangatlo, dahil nag-i-issue ng supinas ang Kamara de Representante at sila ay hahanap ng ebidensya at magtatanong sa mga testigo na hindi naman po kasama sa complaints na dinidinig ngayon ng Kamara de Representante, ito ay labag din sa saligang batas dahil ito ay fishing expedition na walang kinalaman sa form or substance ng impeachment complaint at ng probable cause, no, na siyang dahilan para maisampa ang impeachment dyan po sa Senado. Dahil dito sa mga kadahilanan ito, hinihingi ni VP Sara na mag-issue ng temporary restraining order at matapos madinig ang kaso, gawing permanente ang restraining order laban sa Kamara, laban sa House Committee on Justice para nga po mapatigil ang pagdinig dito sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Naniniwala po ako na ang mga basihan ni VP Sara sa paghain ng kaso ay ayon sa ating saligang batas at naniniwala po ako bilang isang dating profesor ng constitutional law, international law, and mahigit na 30 years of constitutional law practice na dapat lamang talagang ipatigil ang ginagawang pagdinig ng Kamara de Representante na hindi po siya talaga kabahagi ng impeachment, kung hindi kabahagi lamang ng isang pamamaraan para sirain ang pagkatao ni VP Sara. Ano ang mga tsansa naman ni VP Sara sa Korte Suprema? Well, marami na pong kasong na desisyonan ang Korte Suprema pagdating sa
kung paano talaga dapat mag-usad ang proseso ng impeachment. Kinagagalak ko pong sabihin na sa pinakaunang kaso dyan, yung Francisco versus sa House of Representatives ay isang kaso na ating hinain. At doon po malinaw na sabi ng Korte Suprema, dahil ang pinagbabawal ay ang mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon, lahat ng mga impeachment complaints na na-file sa loob lamang ng isang taon ay pinagbabawal. Ang dahilan, wala nang gagawin ng mga impeachable officers kung palagi silang magdidepensa sa mga impeachment complaints. At malinaw din sa akin na ang saligang batas ay naging malinaw na tanging Senado lang ang magiging sole judge ng impeachment sa impeachment trial. At ang ginagawa ng Kamara ng Representante na mini-trial, pagsupida ng testigo, pagsupida ng mga salin at ng mga bank records ay kabahagi ng fishing expedition na hindi po dapat dahil ang papel lamang ng Kamara ng Representante ay sa base lamang sa mga sinumite at hinaing mga complaints, meron bang sufficiency of form of substance, ibig sabihin, meron bang mga facts na ina-allege o puro conclusion lamang, at kung aaminin natin ang mga sinasabi ng mga reklamo, ito ba ay dapat or ito ba ay constituting impeachable offenses? Ito ba ay napakaseryoso para sila ay mag-impeachable offenses na magiging dahilan para nga po matanggal ang nakaupong Vice President? Naniniwala po ako na gaya ng ginawa ng Korte Suprema dun sa unang petisyon ni Sara Duterte kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na nais sanang isampa ng Kongreso sa Senado, mabibigo muli ang Kamara ng Representante dahil paulit-ulit nilang sinusuway at binabaliwala kung ano nang nasabi ng Korte Suprema kung paano dapat ang pagdinig ng impeachment complaints pag ito ay nasa kamay ng Kamara ng Representante. Sila ay para mga piskal lamang, dapat merong probable cause at ang kanilang desisyon hindi dapat lalabas doon sa aligasyon ng mga complainants sa kanilang impeachment complaints. Harinawa, sana po ay panindigan muli ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan na itaguyod ang ating pinakamataas na batas sa ating bayan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ang inyong spoksang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. The only country that I have, you're the only country that I will love. Bye. So yun kabibig ang statement ni Atty. Harry Roque hinggil sa issue. Pero so far wala pa namang statement sina VP Sara, din sina Atty. Pua hinggil sa nilabas na non-issuance ng TRO ng Korte ng House of Representatives. Patuloy pa rin ang tawag dito ang magiging mini trial di umano ni Jinky Luistro laban sa mga di umano yung mga ebidensya nilang hawak, kaya nga pinapasupina nila yung iba para kumuha ng ebidensya. Yun ba? Tingnan natin kabibig, malay natin kung ano ba ang susunod na kabanata hinggil dito. Basta i-pray natin na sana malusutan ito ni VP Sara. Sana after 10 days na ibinigay na ultimatum ng Supreme Court ay maglabas na sila ng TRO na ipahihinto na nila. Sabi ng iba, baka binigyan na talaga ng 10 araw at talagang inialaw lang ng Korte Suprema ang April 14 para mapanood nila ng mga justices kung paano gagalaw ang committee ng Justice Committee, kung paano nila gagawin yung trabaho nila. Kasi mini trial nga mini hearing to So, titinang ng justices kung may nilabag ba sa di umano yung proseso ng impeachment case laban ni VP Sara. Alam niyo naman ang mga justices, ang tatalino nila. Alam nila ang mga bawat galaw na ginagawa nila. So, hintay tayo ng update, hintay tayo ng official statement nila VP Sara kung ano ba talaga ang mangyayari, kung ano ang kailang reaksyon hinggil sa ibinigay na 10 days at ano ang magiging action din ng Kongreso, lalo na sa Justice Committee, kung ano ang kailang tugon sa petisyon ni VP Sara.
So yun lang kabibig ang ating Dislibak-Labak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Impeachment na naman, sabi ng iba. Ay nako, naghihirap na ang Pilipino. Impeachment ang nasa isip ng Kongreso. Ano ba talaga ang gusto nyo? Yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.